أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aral natin sa subject na hadith. Ngayon ay nasa hadith 13 na po tayo. Ang paksa natin sa ngayon ay pangangalaga sa dila at kamay sa kalapastanganan nito. Ito ang matan ng hadith. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qala, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari. Si Abu Musa al-Ash'ari, sumasakananawa ang kaluguran ng Allah, ay nagkulat, kanyang sinabi ko, o sugo ng Allah, ano po ang pinakamabuti sa Islam? Siya ay nagsabi, ang sino mang ligtas sa kanya ang mga Muslim mula sa kamandag ng kanyang dila at kamay. Israel al-Bukhari. Mga kapatid sa Islam, ang hadis na ito ay napakaiksi, subalit ito'y malaman na hadis ito. Ang itinanong ni Abi Musa al-Ash'ari sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano po ang pinakamagandang katangian ng taong mananampalataya bilang siya ay Muslim? Ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ligtas sa kanyang dila, ligtas sa kanyang dila ang mga tao at sa kanyang kamay, sa kamandag o kapinsalaan ng kanyang dila. Ang hadith na itong mga kapatid sa Islam ay napakamahiwatig sa atin. Inipapahiwatig ng hadith na ito na ang dila ay siya ang nagsasalarawan kung ano man nasa kalooban ng tao. At ang kamay, dahil karamihan sa mga gawain ay may sakatuparan dahil sa kamay. May sakatuparan sa pamagitan ng ating mga kamay. Oras na iti mapangalagaan ng tao ang kanyang dilat, ang kanyang kamay, ay maari siyang ligtas, malayo sa mga kapahamakan. Kaya ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith na ito ay inuugnay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pananampalataya ng tao. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sabi niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sino mang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay, ay siya ay magsalita ng mabuti, at kundi siya ay manahimik. Iyon po ang tunay na mananampalataya na naalagaan niya ang kanyang dila, kundi siya ay manahimik. Lahat ng ating binibigkas na salita, kahit ito'y mabuti o masama, ay may tagasulat ito at may nagmamasid nito. Sinabi ng Allah sa surat Qaf, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wala mang isang binibigkas na salita maliban lang sa ito ay may nagmamasid. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Infitar, sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sa malapit nitong kahulugan, katotohanan may mga anghel na nagbabantay sa inyo na nagsusulit. Kiraman katibin, mga mararangal na anghel na nagtatala ng inyong mga gawa.
Ya'lamuna ma taf'alun. Batid nila ang inyong mga ginagawa. Batid nila ang inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, alagaan natin ang ating dila at ang ating mga kamay sa mga kapinsalaan nito. Ang mga nakukuhang aral sa hadith, number 1, huwag lapastanganan ang mga karapatan ng iba. Maging ito ay isang napakaliit na bagay. Pangalawa, ang pinakalamang sa mga Muslim ay iyaong kanyang kalupitan ay ligtas ang mga Muslim. Pangatlo, huwag magmumura ng sino mang tao. Pang-apat, ang pagbanggit sa tao sa isang katagang kinamumuhian nito ay naibibilang sa pamiminsala sa kanya. Panglima, iwasan ang paghahatid ng balita na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng alitan at pagkakahiwalay ng mga magkakaibigan. Pang-anim, iwasan ang pagkuha ng isang bagay na pag-aari ng mga kaibigan, maging ito'y napakaliit na bagay maliban sa kanyang kapahintulutan. Naway naintindihan natin ang hadith na ito. Sana po ay maalagaan natin ang ating dila at ang ating mga kamay. Naway gantimpalaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsaliksik sa kaalaman. Hanggang dito lamang po. Wa sallallahu ala khaira halqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi